Ang kalabog ng makapal na folder sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama ang gumising sa nahihimbing na diwa ni Camille. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ramdam pa rin ang kirot mula sa tahi ng kanyang cesarean section. Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame ng silid sa ospital at ang pamilyar na amoy ng antiseptiko. Napabaling ang kanyang tingin sa pinagmulan ng ingay. Isang mamahaling leather folder. Sa ibabaw nito ay isang pamilyar na kamay. Malaki, matipuno, ngunit ngayon ay parang kamay ng isang estranghero. Sinundan niya ng tingin ng braso, pataas sa balikat, hanggang sa maabot ng kanyang mga mata ang mukha ng lalaking pinakamamahal niya. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, si Michael. Nakatayo ito roon, suot ang isang mamahaling suit na tila hindi na babagay sa loob ng isang silid sa ospital. Ang kanyang mukha ay gwapo pa rin, tulad ng dati. Ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ay malamig. Walang emosyon. Walang bakas ng saya o pag-aalala para sa mag-ina niya. Michael, mahinang tawag ni Camille, sinisikap na bumangon. Nandito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Nakita mo na ba siya? Ang baby natin? Isang munting nangiti ang sumilay sa kanyang labi habang tinitingnan ang maliit na anghel na mahimbing na natutulog sa bassinet sa tabi niya. Ang kanilang munting si Leo. Ang sagot sa 6 na taon nilang panalangin. Ang regalong bubuo sa kanilang pamilya. Ngunit hindi man lang tumingin si Michael sa direksyon ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Camille na para bang isa siyang problemang kailangan ng agarang solusyonan. Camille, sabi ni Michael sa boses na kasing lamig ng kanyang mga mata. Kailangan nating mag-usap. Bago pa man makasagot si Camille, isang anino ang gumalaw mula sa may pintuan. Isang babae. Matangkad, maganda, at balot sa kumpiyansa at mamahaling pabango. Nakasandal ito sa hamba ng pinto, nakahalokip-kip, at may mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Nangunot ang noo ni Camille, sino siya? Anong ginagawa niya rito? Sino siya, Michael? Tanong ni Camille, nararamdaman ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang babae ang sumagot. Lumakad ito papalapit. Ang tunog ng kanyang mga stiletto ay tila pumupunit sa katahimikan ng silid. Huminto ito sa tabi ni Michael at walang pakundangang ipinulupot ang braso sa baywang nito. Ako si Isabel, sabi ng babae. Ang ngiti ay lalong lumawak. Ang babaeng dapat ay noon pa pinakasalan ni Michael. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Naramdaman ni Camille na huminto sa pag-ikot ang kanyang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Tumingin siya kay Michael, naghahanap ng paliwanag, umaasang sasabihin nitong isang masamang biro lang ang lahat. Ngunit umiling lang si Michael, iniiwas ang kanyang tingin. I'm sorry, Camille, sabi nito. Sorry? Halos pabulong na sagot ni Camille. 6 na taon, Michael. 6 na taon tayong naghintay para kay Leo. At ngayon na nandito na siya, ito ang ibibigay mo sa amin? Hindi ko na kayang magpanggap, Camille. Matigas na sabi ni Michael. Tinuro niya ang folder na inilapag niya kanina. Nandyan ang divorce papers. Pinirmahan ko na. Kailangan mo na lang pirmahan. Naramdaman ni Camille ang pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang sakit. Mas masakit pa sa operasyong pinagdaanan niya. Para siyang pinapatay ng dahan-dahan. Bakit? Umiiyak niyang tanong. Dahil ba sa kanya? Anong meron siya na wala ako? Muling ngumiti si Isabel. Isang ngiting puno ng tagumpay. Lumapit ito sa kama ni Camille. Iniwan si Michael na nakatayo lang doon na parang isang duwag na manonood. Gusto mong malaman kung anong meron ako? Tanong ni Isabel. Ang boses ay tila lason.
Mayroon ako ng lahat ng bagay na hindi mo kayang ibigay sa kanya. At pagkatapos, sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Camille, hinalikan ni Isabel si Michael, isang halik na puno ng pag-aangkin. Hindi tumutol si Michael, hinayaan niya lang ito. Iyon na ang huling piraso ng pusong natitira kay Camille. Gumuho, nadurog. Itinulak ni Isabel ang folder papalapit sa kanya. Pirmahan mo na, para matapos na ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Camille. Ang paningin niya ay nanlalabo dahil sa mga luha. Ang kanyang anak, si Leo, ay nagsimulang gumalaw sa kanyang pagkakatulog. Tila nararamdaman ang bigat ng kalungkutan sa silid. Ngunit bago pa man siya makakilos, nagsalita muli si Michael. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Camille. Camille, maghiwalay na tayo. Pag-uulit niya, hindi ko mahal ang bata. Sa gitna ng kanyang pagkabigla at sakit, naramdaman ni Camille ang paglapit ni Isabel. Bumulong ito sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Ang ospital na ito, ang kumpanya, lahat ng meron ka, ay pagmamay-ari ko na ngayon. Welcome to your new life, basura. Ilang araw lang ang lumipas. Ilang araw na parang isang masamang panaginip sa loob ng puting silid ng ospital. Si Camille ay pinayagan ng umuwi. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya gustong umuwi. Saan siya uuwi? Ang bahay na minahal niya, ang bahay na pinuno niya ng mga pangarap, ay isa na lang ngayon malamig na istruktura na naglalaman ng mga multo ng nakaraan. Habang nasa taxi, yakap-yakap niya si Leo. Ang bawat metro na inilalapit nila sa kanilang subdivision ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pinilit niyang maging matatag para sa anak niya. Pagdating nila sa tapat ng gate, agad siyang kinabahan. Bukas ito ng bahagya. At sa labas, sa tabi ng kalsada, ay nakatambak ang ilang itim na garbage bag. Nagmamadali siyang bumaba ng taxi. Maingat na karga ang kanyang anak. Habang papalapit, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hindi basura ang laman ng mga supot, mga gamit niya. Isang damit na nakausli mula sa punit na bahagi ng plastik. Ang paborito niyang libro. Ang isang maliit na teddy bear na binili niya para sana sa baby room. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi niya magagawa to. Pumasok siya sa gate at doon, sa mismong driveway, ay naghihintay si Michael. Hindi ito nag-iisa. May kasama itong dalawang lalaking naka-uniforme ng security guard. Ang mukha ni Michael ay walang mababakas na kahit anong pagsisisi. Anong ibig sabihin nito, Michael? Nanginginig na tanong ni Camille. Ipinagsasanggal lang si Leo sa kanyang mga bisig. Simple lang, Camille. Umuwi ka para kunin ang mga gamit mo. At pagkatapos, umalis ka na. Malamig na sagot nito. Pero bahay ko rin to. Bahay natin to. Sigaw ni Camille. Nararamdaman ang pag-akyat ng galit at sakit. At pinaghirapan nating dalawa to. Correction, sabat ni Michael. May maliit na nangisi. Nakasulat sa pangalan ko ang titulo. Ako ang nagbabayad ng lahat. Kaya bahay ko to. At hindi ka na welcome dito. Isang security guard ang lumapit at naglapag pa ng isang kahon sa tabi ng mga garbage bag. Laman yon ang mga litrato nilang dalawa. Binasag ang mga frame. Napahagulgol si Camille. Michael, parang awa mo na. Wag naman ganito. Paano kami ng anak mo? Kaka-opera ko lang. Saan kami pupunta? That's not my problem anymore. Anak mo siya, Michael. Dugo mo't laman. Tumingin si Michael sa batang mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Camille. Sa isang saglit, umasa si Camille na makikita niya ang kahit katiting na pagmamahal, kahit katiting na awa, ngunit wala. Kasing blanko ng semento ang kanyang mga mata. Hindi ko siya nararamdaman, Camille. Hindi ko siya kinikilalang anak. Pagkasabi niyon,
tumalikod na ito at naglakad pabalik sa loob ng bahay. "Michael!" Desperadong sigaw ni Camille. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas na pagbagsak ng pinto. Isang tunog na nagsasara sa kabanata ng kanyang buhay na akala niya ay magiging masaya. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Malakas, walang awa. Tila nakikidalamhati sa kanya ang langit. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, sinisikap na protektahan ito mula sa lamig. Ang mga luha niya ay humalo na sa patak ng ulan. Wala na siyang maramdaman, kundi ang matinding kirot sa kanyang puso at sa kanyang tahi. Wala siyang pera, wala siyang cellphone, lahat ay nasa loob ng bahay. Wala siyang matatawagan, wala siyang mapupuntahan. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging dala niya ay ang anak niya at ang basang-basa nilang mga damit. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaan, ngunit tila hindi siya nakikita ng mundo. Ilang oras siyang nagpalakad-lakad hanggang sa mapadpad siya sa isang lumang parte ng syudad. Ang kanyang mga paa ay manhid na. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginawa't gutom. Sa isang eskinita, may nakita siyang isang ilaw mula sa isang karatula. Lourdes Boarding House. Sa huling lakas na natitira, lumapit siya at kumatok. Bumukas ang pinto at isang matandang babae na may salubong na kilay ang sumilip. "Anong kailangan mo?" Masungit na tanong nito. Naghahanap po ako ng matutuluyan." Halos pabulong na, sabi ni Camille. "Kahit isang gabi lang po, parang awa niyo na." Sinuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. "Wala akong bakanteng kwarto at mukha kang basang sisiw. Baka magdala ka lang ng sakit dito." Akmang isasara na ng matanda ang pinto nang biglang umingit si Leo dahil sa lamig. Natigilan ang matanda. Ang tingin niya ay napunta sa munting bulto sa mga bisig ni Camille. "Anak mo?" tanong niya. Bahagyang lumambot ang boses. Tumango lang si Camille, hindi na makapagsalita dahil sa pag-iyak. Bumuntong hininga ang matanda. Nagatubili ito sandali, bago tuluyang binuksan ng maluwag ang pinto. "Pumasok na kayo," sabi nito. "Baka magkasakit pa yang bata. Ang pangalan ko ay Lourdes. Aling Lourdes na lang." Iginiya siya ni Aling Lourdes sa isang maliit at lumang kwarto sa dulo ng pasilyo. May isang lumang kama, isang maliit na aparador, at isang bintanang sira ang trangka. Pero para kay Camille, ito ay isang palasyo, isang kanlungan. Inabot ni Aling Lourdes sa kanya ang isang susi. "Isang linggo," sabi ng matanda. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. "Bigyan mo ako ng dahilan para patuloyin kita ng mas matagal. Ang bawat araw ay isang laban." Iyon ang naging katotohanan sa buhay ni Camille sa loob ng maliit na kwartong yon. Ang umaga ay nagsisimula sa pag-iyak ni Leo, isang paalala na may isang munting buhay na umaasa ng buo sa kanya. Ang maghapon ay nauubos sa pagpapatulog, pagpapadede, at pagpapalit ng lampin. Sa gabi, kapag mahimbing na ang tulog ng anghel niya, ang kwarto ay nagiging opisina niya. Sa liwanag ng nag-iisang bumbilya, binubuksan niya ang luma at mabagal na laptop na hiniram niya mula sa isa pang border. Ang kanyang mga daliri, na dati sanay sa mga mamahaling drafting tablet, ay naninibago ngayon sa maluwag na keyboard. Nagsimula siyang maghanap ng mga online freelance jobs. Nagpadala siya ng aplikasyon sa lahat ng posibleng kliyente, kalakip ang mga luma niyang disenyo na nagawa niyang isave sa kanyang email noon. Ngunit ang mga sagot ay laging pareho. "I'm sorry, we are looking for someone with a more updated portfolio. Your credentials are impressive, but we cannot accommodate your current setup. We have decided to move forward with other candidates." Ang bawat rejection ay isang sampal. Ang bawat hindi ay isang dagok na unti-unting pumapatay sa kanyang kumpiyansa.
May mga gabing napapatingin na lang siya sa natutulog na si Leo habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Paano na sila? Hanggang kailan sila aasa sa kabutihan ni Aling Lourdes? Isang gabi, habang nagtitipa siya sa laptop at marahang idinuduyan ang kuna ni Leo gamit ang kanyang paa, kumatok si Aling Lourdes at pumasok na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. "Kumain ka muna," sabi ng matanda. Inilapag ang mangkok sa maliit na mesa. "Butot balat ka na. Paano ka magkakaroon ng gatas para sa bata kung hindi ka kakain?" Hindi na napigilan ni Camille ang kanyang emosyon. Napahikbi siya. "Salamat po, Aling Lourdes. Pero parang hindi ko na po yata kaya. Wala pong tumatanggap sa akin. Baka hanggang dito na lang talaga ako." Umupo si Aling Lourdes sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Camille ang lambot sa mga mata ng matanda. "Alam mo, iha," panimula ni Aling Lourdes, "lahat tayo may pinagdadaanan. Akala mo lang madali ang buhay ko, pero kinaya ko. Alam mo kung bakit?" Tumingin lang si Camille sa kanya, naghihintay. "Dahil wala akong choice," diretsong sabi ng matanda. "Kapag nasa ilalim ka na, iisa lang ang daan na pwede mong puntahan. Pataas, huwag kang titigil, para sa bata." Ang mga simpleng salitang yon ay tumagos sa puso ni Camille. Tama si Aling Lourdes. Wala siyang karapatang sumuko, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Leo. Kinain niya ang lugaw at kasabay ng bawat subo ay ang panibagong determinasyon. Kinalimutan niya muna ang mga malalaking kumpanya. Nag-focus siya sa mga maliliit na negosyo. Gumawa siya ng mga sample sketch para sa mga coffee shop, laundry service, at maliliit na tindahan at ipinadala iyon ng libre, umaasang may isang papansin. Hanggang isang hapon, habang nagpapatulog siya kay Leo, tumunog ang kanyang email galing sa isang Pan de Cielo Bake Shop. Nanginginig niyang binuksan ang mensahe. "Dear Miss Serrano, we received your unsolicited design proposal. We are very impressed with your sample sketches for our bake shop's interior. We would like to offer you a small redesign project. Please let us know if you are interested so we can send the details and the initial down payment." Napahawak siya sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala. Isang hikbi ng saya ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa wakas ay dahil sa pag-asa. Niyakap niya ang kanyang anak. "Anak, may trabaho na si Mommy. May trabaho na tayo." Sa gitna ng kanyang munting selebrasyon, biglang nag-vibrate ang cellphone na bigay sa kanya ni Aling Lourdes, isang lumang keypad phone. May mensahe mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isang picture message lang. Nang mag-load ang litrato, tila isang baldeng puno ng yelo ang ibinuhos sa kanyang buong katawan. Nasa litrato si Michael, nakangiti ng malapad. Suot ang isang perpektong suit. Sa tabi niya, si Isabel, na nakakapit sa braso nito, suot ang isang eleganteng pulang bestida. Magkahawak kamay nilang ginugupit ang isang pulang ribbon sa harap ng isang bagong-bagong gusali. At sa likod nila, sa isang malaking tarpaulin, ay nakasulat ang pangalan ng proyekto. Isang pangalang siya mismo ang nag-isip. Isang proyektong siya ang nagbuhos ng dugot pawis bago siya manganak. Now, open. The Solana Residences, a masterpiece by architect Michael Serrano. Ang lamig na dala ng litrato sa cellphone ay mas tumagos pa sa buto ni Camille kaysa sa buhos ng ulan nung gabing pinalayas siya. Ilang minuto siyang nakatitig lang doon sa ngiti ni Michael sa mapang-angkin na tingin ni Isabel. Ang Solana Residences, ang kanyang obra maestra, ang proyektong pinagpuyatan niya gabi-gabi habang lumalaki si Leo sa kanyang sinapupunan. Ngayon,
Ang pangalan niya ay nabura at ang pangalan ng kanyang taksil na asawa ang nakaukit bilang lumikha. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone pero mabilis niya itong pinunasan. Hindi na siya iiyak dahil sa kanila. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit nag-iba ito ng anyo. Mula sa isang matalim na punyal na sumasaksak sa kanyang puso, ito ay naging isang nagbabagang panggatong. Isang apoy na nagpaalab sa kanyang determinasyon. Ibinuhos niya ang lahat ng galit at pagnanasang bumangon sa proyekto ng Pandesielo Bake Shop. Hindi na lang ito isang simpleng trabaho. Ito na ang kanyang statement. Ito ang kanyang unang hakbang para patunayan sa mundo at higit sa lahat, sa kanyang sarili, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagpuyat siya. Nag-research. Ginamit niya ang bawat onsa ng kanyang pagkamalikhain. Habang natutulog si Leo, ang sahig ng kanyang maliit na kwarto ay nagiging drafting table niya. Ang bawat linya na iginuguhit niya ay may bigat. Ang bawat kulay na pinipili niya ay may kahulugan. Nang ipakita niya ang pinal na disenyo sa may-ari, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Ben, halos maiyak ito sa tuwa. Ineng, napakaganda. Bulalas nito. Hindi ko akalain na ang muntikong panaderya ay magiging ganito ka-espesyal, parang nabuhay yang lugar. Ang papuri ni Mang Ben ay musika sa pandinig ni Camille. Ito ang unang validation na natanggap niya sa loob ng mahabang panahon. Ang bayad na ibinigay sa kanya ay hindi kalakihan, ngunit para sa kanya, ito ay isang kayamanan. Agad siyang bumili ng gatas at mga gamit para kay Leo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, nakakain sila ng masarap na ulam. Ang magandang gawa ay mabilis kumalat. Ipinagmalaki ni Mang Ben ang bago niyang bake shop sa lahat ng kanyang kakilala. Isang araw, tinawagan siya nito. Camille, iha, may kumpare ako na may maliit na pwesto. Gusto niyang gawing book cafe. Nakita niya ang gawa mo sa akin at humanga siya. Pwede mo ba siyang tulungan? Sunod-sunod ang naging biyaya. Mula sa book cafe, napunta siya sa pagdisenyo ng isang maliit na salon, tapos ay isang dental clinic. Maliliit na proyekto, ngunit sapat na para itawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan ni Leo. Unti-unti, nabubuo niyang muli ang kanyang portfolio at ang kanyang pangalan. Isang hapon, habang abala siya sa paggawa ng layout para sa dental clinic, tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na hindi rehistrado. Hello? Sagot niya, habang ang isang kamay ay nagheheli kay Leo. Good afternoon. Am I speaking with Miss Camille Serrano, the architect? Tanong ng isang formal at professional na boses ng babae. Kinababahan si Camille. Yes, this is she. This is Catherine, the executive assistant to Mr. Ricardo Salvador, CEO of Salvador Prime Holdings. Pinapatawag po kayo ni Sir para sa isang meeting bukas ng umaga. Natigilan si Camille. Salvador Prime Holdings, isa iyon sa pinakamalalaking construction and development corporations sa buong bansa. Anoong kailangan ng isang CEO na tulad ni Ricardo Salvador sa isang hamak na freelance designer na tulad niya? Papasensya na po, ma'am, pero baka po nagkakamali kayo ng tinawagan. Hindi po, sagot ni Catherine. Ang isa po sa mga contractor namin na kaibigan din pala ni Mr. Ben ng Pandesielo ay ipinakita ang gawa ninyo sa kanya. Mr. Salvador was personally impressed with your design for the community library proposal you submitted online. Gusto niya itong personal na marinig mula sa inyo. Ang community library, isa iyon sa mga proyektong ipinasa niya noon na hindi man lang nakatanggap ng reply. Hindi niya akalaing may nakapansin pala noon. Kinabukasan, nanginginig ang mga tuhod ni Camille habang papasok sa nagtataasang gusali ng Salvador Tower. Yakap-yakap niya ang kanyang lumang portfolio at ang laptop bag na bigay sa kanya ni Aling Lourdes. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam sa gitna ng mga higante. Ang lobby pa lang ay gawa na
sa nagniningning na marmol at salamin. Hinanap niya ang front desk para magtanong kung saan ang opisina ng CEO. Habang lumilinga-linga, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Isang boses na nagpatahimik sa buong paligid. "The board is already waiting. Let's make this quick." Napalingon si Camille. At doon, ilang metro lang ang layo sa kanya, nakita niya si Michael at Isabel, parehong nakasuot ng business attire na naglalakad na tila pag-aari nila ang mundo. Papunta rin sila sa elevator. Nanalangin si Camille na sana'y hindi siya makita. Yumuko siya, nagkunwaring may hinahanap sa bag, ngunit huli na ang lahat. Huminto sa paglalakad si Isabel. Dahan-dahan, lumingon ito sa kanyang direksyon. Isang mapanuring tingin ang ipinukol nito sa kanya mula ulo hanggang paa. Tinitingnan ang kanyang simpleng bestida at flat shoes. Isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. "Well, look who's here," sabi nito. Sapat na para marinig ni Michael. Lumingon si Michael. Ang pagkagulat ay gumuhit sa mukha nito na agad na palitan ng inis. Lumapit si Isabel kay Camille. Ang bawat hakbang ay puno ng pangmamaliit. Tumigil ito sa harap niya at sinabing, "Namumulot ng mga mumo?" Ang mga salita ni Isabel ay parang acid na tumalsik sa balat ni Camille. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Sa likod ng kirot, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab. Huminga siya ng malalim. Itinuwid ang kanyang likod at sinalubong ang mapanghamak na tingin ni Isabel. "Excuse me?" Mahinahong sabi ni Camille. "I have an appointment." Hindi niya hinintay ang kanilang sagot. Nilagpasan niya sila, naglakad ng diretso patungo sa elevator na para sa mga bisita. Naramdaman niya ang mga mata nilang nakatutok sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang, sinasabi niya sa sarili, "Huwag kang lilingon. Huwag mong ipakitang apektado ka." Pagpasok sa elevator, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit kasabay ng panginginig ay ang isang bagong pakiramdam. Isang pahiwatig ng pagmamalaki. Hindi siya nagpatalo. Ang opisina ni Mr. Ricardo Salvador ay nasa pinakatuktok ng gusali. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang malawak at eleganteng espasyo ang bumungad sa kanya. Ang mga dingding ay gawa sa salamin na nagbibigay ng 360-degree view ng buong syudad. Si Catherine, ang executive assistant, ang sumalubong sa kanya. "Miss Serrano, welcome. Please, this way. Mr. Salvador is waiting for you." Iginiya siya nito sa isang malaking conference room. Sa gitna ay isang mahabang mesa at sa dulo nito ay nakaupo ang isang lalaki. Si Ricardo Salvador ay nasa mga huling bahagi ng kanyang 50s. Mayroon siyang kulay abong buhok, isang matikas na tindig, at mga matang puno ng karunungan at kalungkutan. May kakaiba sa paraan ng pagtingin niya kay Camille na para bang sinusuri nito ang bawat detalye ng kanyang mukha. "Miss Serrano, please have a seat," sabi nito sa isang malumanay ngunit may awtoridad na boses. Nanginginig na naupo si Camille at inilabas ang kanyang laptop. "Good morning po, sir. Thank you for this opportunity." "The pleasure is all mine," sagot ni Mr. Salvador, hindi inaalis ang tingin sa kanya. "I've seen your work. Your proposal for the community library, it has soul. Hindi lang ito isang gusali, may puso." Nagsimula si Camille sa kanyang presentasyon. Sa una ay kabado, ngunit habang ipinapaliwanag niya ang kanyang konsepto, ang kanyang passion bilang isang arkitekto ay nanaig. Nakalimutan niya kung sino ang kausap niya. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang disenyo, ang kanyang sining. Tahimik lang na nakikinig si Mr. Salvador. Paminsan-minsan ay tumatango ito, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas interesado sa babaeng nasa likod ng mga plano kaysa sa mga plano mismo. Nang matapos si Camille, nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. "The project is yours, Miss Serrano?"
Biglang sabi ni Mr. Salvador. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Pipo, ganun lang po kabilis? I know talent when I see it, sabi nito. Pero bago yon, may gusto lang akong itanong. Saan ka nag-aral? Saan ka lumaki? Nagulat si Camille sa mga personal na tanong, ngunit sinagot niya ito ng magalang. Ikinuwento niya ang kanyang pagiging isang scholar sa universidad, ang kanyang paglaki sa isang ampunan. Habang nagsasalita si Camille, napansin niyang ang mga mata ni Mr. Salvador ay nakatutok sa kanyang kanang pulsuhan na bahagyang natatakpan ng manggas ng kanyang damit. Can I see your wrist? Pakiusap nito. Isang kakaibang emosyon ang gumuhit sa boses niya. Nag-aalangang itinaas ni Camille ang kanyang manggas. Lumitaw ang isang maliit na birthmark, hugis crescent moon. Kitang-kita ni Camille ang pagbabago sa mukha ni Mr. Salvador. Tila ito nakakita ng multo. Nanigas ang kanyang panga. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Paumanhin, Mrs. Serrano, sabi nito. Mabilis na binawi ang kanyang composure. May naalala lang ako. Maya-maya, pumasok si Catherine. Sir, a reminder, Serrano Architects is here for their presentation for the Marina Bay project. Tell them I'm not interested. Mabilis na sagot ni Mr. Salvador, hindi inaalis ang tingin kay Camille. Cancel the meeting. Gulat na napatingin si Camille sa kanya. Ang Marina Bay project, iyon ang pinakamalaking proyekto sa lungsod. Iyon ang dahilan kung bakit naroon sila Michael. But sir, pag-aatubili ni Catherine. You heard me, Catherine. Cancel it. Pagkaalis ni Catherine, muling hinarap ni Mr. Salvador si Camille. Let's have lunch, Miss Serrano. I want to hear more about you. Sa lunch. Sa isang pribadong restaurant, mas lalong naging personal ang mga tanong ni Mr. Salvador. Nagkuwento ito tungkol sa sarili niya, tungkol sa isang malaking pagkakamali sa kanyang nakaraan na naging dahilan ng pagkawala ng pinakamamahal niyang tao. Nawala sila sa akin, iha. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Isang hindi pagkakaunawaan lang at hindi ko na sila muling nakita. Habang nagkukwento ito, muling napadako ang tingin niya sa birthmark ni Camille, tila may kinukumpirma. Pasensya na sa pagiging matanong ko, sabi nito sa huli. Pero, ano ang buong pangalan ng nanay mo? Nagulat si Camille. Bakit po ninyo na itanong? Please, iha, it's important. Ang pangalan po niya ay Amalia Reyes Serrano. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nabitawan ni Mr. Ricardo Salvador ang hawak niyang baso ng tubig. Nabuhos ang laman nito sa mamahaling mantel. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at hindi makapaniwalang pagtingin. Ang pagkansela ni Mr. Salvador sa meeting para sa Marina Bay project ay naging isang malaking alingawngaw sa mundo ng real estate. At ang balitang ito, tulad ng apoy sa tuyong damuhan, ay mabilis na kumalat at nakarating kina Michael at Isabel. Hindi nila matanggap ang pagkatalo. Hindi nila maintindihan kung paanong ang isang basang sisiw na pinalayas nila ay bigla na lang nagkaroon ng koneksyon sa isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya. At para kay Isabel, ang kabiguan ay personal, isang insulto. Ang dating pag-asa sa puso ni Camille ay napalitan ng isang panibagong uri ng kaba. Binigyan siya ni Mr. Salvador ng isang maliit na espasyo sa opisina ng Salvador Prime Holdings para mas mapadali ang trabaho niya sa Community Library Project. Noong una, ang mga empleyado ay magalang at palakaibigan. Ngunit makalipas ang ilang araw, naramdaman niya ang pagbabago. Nagsimula sa mga pabulong na usapan sa tuwing siya'y dadaan, mga matang umiirap, mga ngiting mapanliit. Sino ba iyan? Freelancer lang daw pero parang Reyna, kung ituring ni Sir. Narinig ko, galing daw sa wala. Baka may ginawang espesyal para makuha ang proyekto. Walang lisensya yan, sigurado.
Baka peke ang mga pinakitang credentials. Sinubukan ni Camille na huwag pansinin ang mga ito. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa trabaho. Ito na ang pagkakataon niya. Hindi niya ito sasayangin. Isang gabi, nag-overtime siya para tapusin ang isang mahalagang bahagi ng structural plan. Si Aling Lourdes na ang pinakiusapan niyang magbantay kay Leo. Ang tanging kasama niya sa malawak na palapag ay ang tahimik na pag-type sa kanyang keyboard at ang mga ilaw ng syudad mula sa salaming dingding. Tumayo siya sandali para kumuha ng kape. Pagbalik niya sa kanyang mesa, may kakaiba sa kanyang laptop screen. Kumukurap-kurap ito ng mabilis. Bago pa man niya mahawakan ng mouse, bigla na lang itong nag-blackout. Sinubukan niyang i-restart. Ngunit pagbukas nito, bumungad sa kanya ang isang bangungot. Ang folder ng Community Library Project ay naroon pa, pero wala na itong laman. Lahat ng files, ang kanyang mga plano, ang kanyang 3D models, ang kanyang mga tala, lahat ay nabura. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. Tinawagan niya ang IT department. Ngunit wala ng tao sa mga oras na yon. Wala siyang magawa. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang ilang linggong pagod at puyat, biglang naglaho na parang bula. Kinabukasan, gulong-gulo ang isip niyang pumasok sa opisina. Habang naglalakad sa hallway, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa isang bukas na meeting room. Nakikipag-usap ito sa isang potensyal na kliyente. As you can see, mayabang na sabi ni Isabel habang itinuturo ang isang disenyo sa kanyang tablet. This is our proposed design for the new Arts and Culture Center. It's modern, sustainable, and community-focused. Isang orihinal na konsepto ng aming star architect, si Michael Serrano. Dahil sa kuryosidad, sumilip si Camille at ang nakita niya ay halos makapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang disenyo sa tablet ni Isabel, iyon ang disenyo niya para sa community library. May ilang maliliit na pagbabago sa harapan, ilang materyales na pinalitan, ngunit ang puso, ang kaluluwa, ang kabuuan ng konsepto ay walang dudang galing sa kanya. Iyon ang mga files na nawala kagabi. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Galit. Isang purong galit ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Akmang susugurin na niya ang meeting room nang biglang may humarang sa kanyang daan. Isang delivery man. Delivery po para kay Miss Camille Serrano. Inabuot nito sa kanya ang isang malaking brown envelope na may logo ng isang kilalang law firm. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob ay isang makapal na dokumento at sa unang pahina, nakasulat sa malalaking itim na letra, Cease and Desist Order and Demand for Damages for Intellectual Property Infringement. Nakasaad sa sulat na siya, si Camille Serrano, ay ilegal na ginagamit ang mga disenyo na pag-aari ng Serrano Architects. Pinagbabawalan siyang ipagpatuloy ang anumang trabahong may kinalaman sa mga planong ito at inaatasan siyang magbayad ng danyos para sa pagnanakaw ng intellectual property. Nabitawan niya ang sulat. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Hindi lang nila ninakaw ang kanyang gawa. Binaligtad nila ang buong sitwasyon. Siya pa ngayon ang ginawa nilang magnanakaw. Miss Serrano. Isang formal na boses ang tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Catherine, ang assistant ni Mr. Salvador. Ang mukha nito ay seryoso. Pinapatawag po kayo ni Sir sa main conference room. Agad-agad daw po. Tuliro. At halos hindi makapag-isip, sumunod si Camille. Pagpasok niya sa conference room, nadatnan niya si Mr. Salvador na nakatayo sa dulo ng mahabang mesa. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Seryoso. Malamig. Sa ibabaw ng mesa, magkatabing nakalatag ang dalawang set ng blueprint. Ang isa ay ang orihinal niyang disenyo para sa library.
Ang isa naman ay ang planong ipinipresenta ni Isabel kanina. Halos magkapareho. Itinuro ni Mr. Salvador ang mga papel. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Miss Serrano, sabi nito sa isang boses na walang emosyon, "Can you explain this?" Ang tanong ni Mr. Salvador ay parang isang matalim na sibat, direktang tumusok sa puso ni Camille. Sa harap niya ay ang dalawang set ng plano, ang katibayan ng kanyang pagod at puyat, at ang kopya ng kanyang ninakaw na kaluluwa. "Sir, yan po ang gawa ko," nanginginig niyang sabi. Itinuturo ang orihinal niyang plano. "Ang isang yan, hindi ko po alam kung paano nila nakuha. Kagabi po, nawala ang lahat ng files ko sa laptop. Ito po ang unang beses na nakita ko yan." "Ganoon ba?" sabi ni Mr. Salvador. Ang tono ay mahirap basahin. Dahil ayon sa Serrano Architects, matagal na nilang konsepto yan at mayroon silang mga dokumentong nagpapatunay na nakarehistro na sa kanila ang copyright ng disenyong yan. 1 linggo bago ka pa man magsimulang magtrabaho dito sa kumpanya. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Camille. Copyright? 1 linggo bago pa man? Paano? Napakatalino ng kanilang plano. Sinigurado nilang sa mata ng batas, siya ang magmumukhang magnanakaw. "Hindi po totoo yan." Umiiling na sabi ni Camille, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Gawa ko po yan. Bawat linya, bawat sukat." Ang paniniwala ay hindi sapat sa korte, Miss Serrano. Ang salitang korte ay nagpabingi sa kanya at hindi nga nagtagal. Ang bangungot ay naging isang ganap na katotohanan. Dumating ang isang formal na demanda. Si Michael at Isabel, sa ngalan ng Serrano Architects, ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Intellectual property theft. Ang balita ay mabilis na kumalat. Mula sa isang inspirasyonal na kwento ng isang single mother na bumabangon, ang pangalan ni Camille ay biglang naging sinonimo ng pandaraya at pagnanakaw. Ang mga dating bumubulong sa likod niya ay nagsasalita na ngayon ng harapan. Ang mga kliyente niyang maliliit ay nagsimulang mag-atubili. Ang proyektong community library ay sinuspinde. Si Mr. Salvador, bagamat hindi siya direktang sinisisi, ay kailangang dumistansya para protektahan ang kanyang kumpanya. Nagsimula ang mga preliminary hearing. Nag-hire si Camille ng isang public attorney dahil wala siyang pambayad sa isang pribadong abogado. Sa bawat pagharap nila sa korte, pakiramdam niya ay lalo siyang nalulubog sa kumunoy. Ang abogado ni Michael, isang magaling at kilalang litigator, ay nagpresenta ng mga dokumentong tila hindi mapasusubalian, mga pirmadong affidavit mula sa mga empleyado na tiyak na tinakot o binayaran, mga timestamp digital files na halatang minanipula, at ang mismong copyright registration. Sa kabilang banda, ang tanging maipipresenta ni Camille ay ang kanyang salita at ang mga lumang sketch sa kanyang notebook na madaling sabihing ginawa lang niya pagkatapos ng lahat. Naging isang malaking circus ang kaso. Ang media, na laging uhaw sa iskandalo, ay sinunggaban ang kwento. Si Michael at Isabel ay nagpinta ng isang larawan ng kanilang mga sarili bilang mga biktima, isang mag-asawang mapagbigay na tinulungan ng isang desperadong babae para lamang pagnakawan at sirain sila sa huli. "We trusted her. We gave her a chance," sabi ni Isabel sa isang interview sa TV. May pekeng mga luha sa kanyang mga mata. "Hindi namin nakalain na ahas pala ang pinatuloy namin sa aming bakuran." Pinanood ni Camille ang interview mula sa maliit na TV sa boarding house. Kasama niya si Aling Lourdes na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. "Mga sinungaling, walang kaluluwa," gigil na sabi ni Aling Lourdes. Ngunit si Camille ay hindi na makapagsalita. Manhid na siya. Ang bawat kasinungalingan ay isa na namang patong ng lupa na tumatabon sa kanya. Dumating ang araw ng isang mahalagang pagdinig. Dito pagpapasyahan ng hukom
kung may sapat na basehan para ituloy ang kaso at kung dapat bang mag-issue ng temporary restraining order laban kay Camille na epektibong magbabawal sa kanyang mag-practice bilang isang arkitekto habang nililitis ang kaso. Ang abogado ni Michael ay nagbigay ng isang madamdaming closing argument, ipinipinta si Camille bilang isang mapanlinlang na kriminal. Ang public attorney naman ni Camille ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit kulang na kulang sa ebidensya. Tumayo si Camille nang tawagin ang kanyang pangalan. Ang lahat ng mata sa courtroom ay nakatutok sa kanya. Nakita niya si Michael at Isabel sa kabilang panig, mga ngiti ng tagumpay, ang nakapaskil sa kanilang mga mukha. After careful consideration of the evidence presented, nagsimulang magsalita ang hukom. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na kadena. This court finds probable cause to proceed with the trial. Huminga ng malalim ang hukom. Furthermore, the court grants the plaintiff's request for a temporary injunction. Miss Camila Serrano is hereby temporarily suspended from practicing the architectural profession until a final verdict is reached in this case. Sa pagpukpok ng gavel, gumuho ang mundo ni Camille. Suspendido. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang propesyon na minahal niya, ang nag-iisang sandata niya para itaguyod ang kanyang anak, ay ipinagkait na sa kanya. Nawala ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang karera, ang kanyang kinabukasan. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay humina. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang mapanuyang mukha ni Isabel. Bumagsak si Camille sa sahig ng korte. Walang malay. Talunan. Pinanood ni Ricardo Salvador ang news report sa malaking screen sa kanyang opisina. Ang imahe ni Camille na bumabagsak sa sahig ng korte ay paulit-ulit na ipinapalabas. Ang bawat pag-ulit ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, isang paalala ng kanyang pagkukulang ng kanyang kaduwagan. Ilang linggo na siyang nag-aatubili. Ilang linggo siyang nagmamasid mula sa malayo, sinusubukan kumbinsihin ang sarili na ang pagtulong niya sa legal na paraan ay sapat na. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang durog na anyo ng babaeng matagal na niyang hinahanap, alam na niya, hindi na sapat ang pagiging anino. Hindi na. Hindi na niya hahayaang may manakit pa sa kanyang anak. Pinatay niya ang TV. Kinuha niya ang isang luma, maliit na baul na gawa sa kahoy na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa at ang isang makapal na folder na inihanda ng kanyang mga investigador. Naglakad siya palabas ng opisina na may isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman sa loob ng 30 taon. Ang amoy ng kahirapan at mumurahing panluto ang sumalubong kay Ricardo pagdating niya sa eskinita kung saan naroon ang boarding house. Isang malaking sampal mula sa marangya niyang mundo. Dito niya hinayaang manirahan ang kanyang sariling dugot laman. Si Aling Lourdes ang nagbukas ng pinto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagdududa sa estrangherong nakasuot. Sino po sila? Kailangan kong makausap si Camille. Magalang ngunit mariing sabi ni Ricardo. Ako si Ricardo Salvador. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng matanda. Mula pagdududa patungong pagtataka. At sa huli ay pagbibigay daan. Iginiya siya nito sa maliit na silid. Naabutan niya si Camilo na nakaupo sa gilid ng kama. Tulala. Yakap-yakap si Leo na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga mata ay namumugto, walang buhay, parang isang manikang basag. Umupo si Ricardo sa nag-iisang upuan sa silid. Sa pagitan nila ay ang maliit na baul. Camille! Mahina niyang panimula. Hindi lumingon si Camille. Kung nandito po kayo para sabihing tanggal na ako sa proyekto, naiintindihan ko po. Salamat pa rin po sa lahat. Umiling si Ricardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito. Nandito ako para humingi ng tawad
sa 30 taon kong pananahimik. Inilabas niya ang laman ng baul at inilatag sa kama. Mga kupas na litrato, isang maliit na silver na sonaha, isang pares ng maliliit na sapatos na gawa sa gansilyo. Ang nanay mo, si Amalia. Nagsimulang magkwento si Ricardo. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Siya ang pinakamagaling na arkitekto na nakilala ko. Nagtrabaho siya para sa akin noong nagsisimula pa lang ako at minahal ko siya. Minahal namin ang isa't isa. Sa wakas ay lumingon si Camille, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang kuryosidad. Ngunit may mga taong inggit sa amin. Pagpapatuloy ni Ricardo. Isang kasosyo ko. Nagsinungaling siya kay Amalia. Sinabi niyang may asawa at anak na ako at pinaglalaruan ko lang siya. Naniwala ang nanay mo. Isang araw, umalis na lang siya nang walang paalam. Hindi niya alam. Nabuntis na pala siya noon. Sa'yo. Napatakip ng bibig si Camille. Ilang taon ko siyang hinanap, Camille. Ilang dekada. Nang mahanap ko siya, huli na ang lahat. Pumanaw na siya dahil sa sakit. At ang tanging sinabi sa akin ng mga madre sa ampunan ay iniwan niya roon ang kanyang anak. Pero nawala na raw ang mga record. Walang pangalan. Walang palatandaan. Maliban sa isa. Itinuro ni Ricardo ang pulsuhan ni Camille. Ang munting buwan sa iyong pulsuhan, ang sabi ng nanay mo sa kanyang huling sulat, iyon daw ang magiging tanda para mahanap ko ang anak namin. Kinuha niya ang isang litrato mula sa baul, isang batang babae, kamukhang kamukha ni Camille na may hawak na isang sanggol. Kitang-kita sa pulsuhan ng sanggol ang parehong marka. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Camille. Mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi sa pagkabigla. Nang una kitang makita sa opisina, alam ko na, pero natakot ako. Pag-amin ni Ricardo, natakot akong baka itakwil mo ako. Kail mo ako, natakot akong baka mas lalo lang kitang guluhin. Pero mali ako. Dapat noon pa kita ipinaglaban. Inabot niya ang huling piraso ng ebidensya, isang luma at naninilaw na dokumento. Ito ang birth certificate mo na itinago ng nanay mo sa mga madre. Nagbabaka sakali siyang balang araw ay babalikan niya. Itinuro niya ang nakasulat na pangalan ng bata. Binasa niya ito ng malakas at malinaw. Pangalan, Camille Reyes Salvador. Sa mga salitang yon, tuluyang bumuhos ang emosyon ni Camille. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pag-iisa, ang lahat ng tanong sa kanyang buhay ay tila nagkaroon ng kasagutan. Tumingin siya sa lalaking nasa harap niya. Hindi na bilang isang CEO, hindi na bilang isang estranghero. Titay, halos pabulong niyang sabi. Tumango si Ricardo. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Anak. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagitan. Tumayo si Camille at niyakap ng mahigpit ang ama na ngayon lang niya nakilala. Sa mga bisig nito, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang seguridad. Naramdaman niyang mayroon siyang kakampi. Naramdaman niyang umuwi na siya. Matapos ang ilang sandali ng madamdaming yakapan, dahan-dahang humiwalay si Ricardo. Pinunasan niya ang mga luha ng kanyang anak. Ang lambot sa kanyang mukha ay napalitan ng tigas at determinasyon. Kinuha niya ang makapal na folder na dala niya. Inilapag niya ito sa harap ni Camille. At ito, anak, sabi niya sa boses na puno ng bakal na galit, ang wawasak sa kanila. Panahon na para bawiin natin ang lahat. Ang araw ng muling paglilitis ay ibang-iba sa mga nauna. Wala na ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Camille. Sa halip, napalitan ito ng isang kalmadong kumpiyansa. Naglalakad siya sa pasilyo ng korte, hindi na nag-iisa. Sa kanyang kanan ay si Aling Lourdes at sa kanyang kaliwa, ang kanyang ama, si Ricardo Salvador. Ang presensya pa lang ni Ricardo ay nagdulot na ng alingas-ngas sa loob ng courtroom. Ang mga reporter ay nagkagulo.
Si Michael at Isabel, na kanina'y kampanteng nag-uusap, ay natigilan. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagtataka at bahagyang kaba. Sa pagkakataong ito, hindi na isang public attorney ang kasama ni Camille. Sa tabi niya ay nakaupo si Attorney Roman Geronimo, ang pinakamagaling at pinakakilalang corporate lawyer sa bansa, ang personal na abogado ni Ricardo Salvador. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Michael, bagamat halatang nagulat sa biglaang pagbabago ng depensa, ay ipinagpatuloy ang kanyang opensiba. Ipinipinta niya si Camille bilang isang desperadong sinungaling. Nang oras na, para sa panig ng depensa, tumayo si Attorney Geronimo. Your Honor, panimula niya sa isang malakas at malinaw na boses. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa pagnanakaw ng intellectual property. Ito ay tungkol sa panloloko, kasakiman, at ang walang awang pagsira sa buhay ng isang inosenteng tao. Isa-isang tinawag ni Attorney Geronimo ang kanyang mga testigo. Ang una ay isang computer forensics expert. Ipinakita niya sa korte sa pamamagitan ng isang detalyadong presentasyon kung paano nahak ang laptop ni Camille mula sa isang IP address na natrace pabalik sa opisina ng Serrano Architects, ilang oras bago nawala ang mga files. Ang pangalawang testigo ay isang dating accountant ng Serrano Architects. Sa una ay nag-atubili, ngunit sa huli ay umamin din na inutusan siya ni Michael na i-manipulate ang mga petsa ng ilang digital files at i-fast-track ang copyright registration. Ang bawat testimonya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni na Michael at Isabel. Ang mukha ni Isabel ay namumutla na, habang si Michael naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Your Honor, sabi ni Attorney Geronimo, I would like to call our final witness to the stand. Lahat ay napatingin sa pintuan ng korte. Pumasok ang isang lalaking nakauniforme, isang financial investigator mula sa Anti-Money Laundering Council. Dito na nagsimulang gumuho ang lahat para kay Michael. Inilatag ng investigador, sa tulong ng mga dokumento at bank records na nakuha ng panig ni Ricardo Salvador, ang isang masalimuot na network ng panloloko. Ipinakita niya kung paano, sa loob ng 2 taon, si Michael ay palihim na naglilipat ng pondo mula sa kumpanya papunta sa mga pekeng shell corporations at mula doon, papunta sa mga personal na offshore accounts. Ang pera ng kumpanya na pinaghirapan din ni Camille ay ginamit para pondohan ang marangyang pamumuhay nila ni Isabel, ang mga alahas, mga sasakyan, at ang down payment para sa bahay na ipinagkait niya sa kanyang mag-ina. Habang ipinipresenta ang mga bank statement sa malaking screen, kitang-kita ang pangalan ni Isabel bilang isa sa mga benepisyaryo ng ilang malalaking transaksyon. Napatayo si Isabel. That's a lie! Frame up lang lahat yan. Silence! Sigaw ng hukom. Ang mukha ni Michael ay kulay abo na. Tumingin siya kay Camille, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Hindi niya akalain na ang babaeng minsan niyang minamaliit ay may kakayahang maghukay ng ganito kalalim. Hindi niya alam na sa likod nito ay ang isang makapangyarihang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Matapos ang testimonya, muling tumayo si Attorney Geronimo. Your Honor, the evidence is clear. Hindi lang ninakaw ni Mr. Serrano ang gawa ng aking kliyente. Ninakaw niya ang pera ng kanilang kumpanya at sinubukan niyang gamitin ang batas para pagtakpan ang kanyang mga krimen. We move to dismiss this baseless case against my client at hinihiling namin sa korte na i-endorso ang mga ebidensyang ito sa Department of Justice para sa pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal laban kina Mr. Michael Serrano at Miss Isabel Reyes para sa mga krimen na estafa, perjury at money laundering.
Ang huling salita ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng courtroom. Nang makita ni Isabel na wala ng pag-asa, sinubukan niyang tumayo at tahimik na lumabas ng silid. Ngunit hinarang na siya ng mga gwardya ng korte sa pintuan. Ilang sandali lang, pumasok ang ilang pulis. Lumapit sila sa kinauupuan ni Michael. Mr. Michael Serrano, you are under arrest. Nanginig ang buong katawan ni Michael. Tumingin siya kay Camille. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, paghingi ng tulong, paghingi ng awa. Ngunit si Camille ay hindi na ang babaeng dating nagmamakaawa sa kanya sa gitna ng ulan. Tumingin siya pabalik kay Michael, hindi nang may galit, kundi nang may awa at pagtatapos. Habang pinoposasan si Michael at isinasama palabas, ang tanging nagawa niya ay paulit-ulit na ibulong ang pangalan ni Camille. Tapos na ang lahat. Ang paghuhukom ay naigawad na. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga kamera. Ngunit ngayon, sila na ang bida. Ang kwento ng kataksilan ay napalitan ng kwento ng katapangan at hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, nag-vibrate ang cellphone ni Camille. Isang tawag mula sa isang numero ng telepono na nakarehistro sa City Jail. Si Michael. Gusto siyang makausap. Lumipas ang 3 taon. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa malinis na sahig na gawa sa kahoy. Tumatama sa mga puting dingding na pinalamutian ng mga obra ng isang batang pintor. Sa gitna ng sala, isang makulay na carpet. Ang nagsisilbing palaruan para sa isang malusog at bibong 4 na taong gulang na batang lalaki. "Mommy, look! I built a tower!" Masayang sigaw ni Leo. Itinuturo ang kanyang kastilyo na gawa sa building blocks. Lumuhod si Camille at ginulo ang buhok ng kanyang anak. "Wow! That's the tallest tower I've ever seen, my little architect. Ang galing-galing naman ng baby ko." Ang ngiti sa labi ni Camille ay totoo. Malaya, puno ng kapayapaan na hindi niya akalaing mararamdaman niya pa. Mula sa sliding glass door na nakaharap sa isang luntiang hardin, lumabas ang 2 pamilyar na figura. Si Ricardo Salvador, na ngayon ay mas kilala bilang Lolo Papa, at si Aling Lourdes, na masaya na ngayong naninirahan kasama nila. "Naku, ang aga-aga naman ng construction ninyo riyan." Biro ni Aling Lourdes. May dalang isang tray ng mainit na pandesal at kape. "Hayaan mo na, Lourdes. Mana sa ina at sa lolo." Nakangiting sabi ni Ricardo at kinarga si Leo. Ito na ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo lamang, kundi sa pagmamahal, pag-aalaga, at sa mga pagsubok na magkakasama nilang nilampasan. Ang Salvador and Serrano Architects, ang kumpanyang itinayo nilang mag-ama, ay isa na ngayon sa mga pinakarespetadong architectural firm sa bansa. Si Camille, na minsan ay pinagtawanan at nilait, ay isa ng premyadong arkitekto. Kilala sa kanyang mga disenyong may puso at malasakit sa komunidad. Ang bahay na tinitirhan nila ay isa sa mga una niyang disenyo. Isang bahay na bukas, maliwanag, at puno ng buhay. Tungkol naman kay Michael, nahatulan ito ng maraming taon sa bilangguan para sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Si Isabel, matapos magpiyansa ay mabilis na naglaho at hindi na muling nagpakita. Ang Serrano Architects ay tuluyan ng bumagsak. Hindi sinagot ni Camille ang tawag ni Michael mula sa kulungan noong araw na yon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala nang dapat pang pag-usapan. Ipinagkatiwala na niya sa batas at sa tadhana ang lahat. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, isang anino ang tumakip sa kanyang liwanag. Pag-angat niya ng tingin, natigilan siya. Sa labas ng kanilang gate ay nakatayo ang isang lalaki, payat. May balbas. Ang dating kumpiyansa sa tindig ay napalitan ng pagkakuba. Ang mamahaling suit ay wala na. Napalitan ng isang simpleng t-shirt at pantalon. Si Michael,
Halatang kalalaya lang. Naglakad ito papalapit sa gate. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang ito sa kanya. Pagkatapos ay sa batang masayang naglalaro sa damuhan. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Camille noon. Pagsisisi. Lumabas si Camille at hinarap ito. Camille! Halos paos na, sabi ni Michael. Wala ako ritong para manggulo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. At gusto kong makita siya. Tumingin si Camille kay Leo na ngayon ay nakatingin na sa kanila, puno ng pagtataka. Para saan pa, Michael? Mahinahong tanong ni Camille. Alam kong huli na ang lahat, sabi nito. Nagsisimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Alam kong wala akong karapatan, pero sa loob, habang wala akong ginawa kundi mag-isip, doon ko naintindihan, doon ko naramdaman, ang laki ng nawala sa akin, ang pamilyang sinayang ko. Huminga ng malalim si Camille. Ang galit na dati niyang naramdaman ay matagal nang naghilom. Ang natira na lang ay awa. Pinatawad na kita, Michael, sabi niya, at ang mga salitang yun ay totoo. Pinatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya ako. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Mayroon na kaming sarili naming buhay. Masaya na kami. Tumango si Michael, tinatanggap ang katotohanan. Naiintindihan ko. Tumingin itong muli kay Leo, isang matagal at puno ng pighating tingin. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo, dala ang bigat ng kanyang mga pinagsisihan. Pumasok muli si Camille sa loob ng kanilang bakuran. Sinalubong siya ni Leo. Mommy, who was that man? Tanong ng bata. Ang inosenteng mga mata ay nakatingin sa kanya. Ngumiti si Camille, isang ngangiting buo at panatag. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak. Just someone from mommy's past, anak, sagot niya. Habang hinahaplos ang buhok nito, tumingin sila pareho sa papalubog na araw. Ang mahalaga, andito tayo ngayon. Tayo ang pamilya. Habang yakap ang kanyang anak, sa gitna ng tahanang siya mismo ang nagdisenyo. Sa piling ng pamilyang bumuo sa kanya muli, nahanap ni Camille ang kanyang tunay na katapusan, isang bagong simula. Isang kaligayahang hindi nakasalalay sa pagmamahal ng iba, kundi sa lakas na natagpuan niya sa kanyang sarili. Siya ay si Camille, isang ina, isang anak, isang arkitekto, at sa wakas, siya ay malaya at buo.